Magandang hapon sa ating lahat. Narito ang update sa binabantayan nating tropical depression na may local name na Julian o Julian. Huli natin ito na mataan sa layong 425 kilometers silangan ng Basco, Batanes. May taglay na lakas ng hangin na umaabot sa 55 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na umaabot sa 70 kilometers per hour. Pa-southwestward pa rin po yung nagiging pagkilos nito sa bilis na 70 o na 20 kilometers per hour. At may kita nga po natin sa ating satellite imagery na naaapektuhan na ng buntot nitong bagyong si Julian itong bahagi po ng Cagayan, kasama po dyan yung Babuyan Islands, pati na rin po yung Batanes. Ilocos Norte at Ilocos Sur nakakaranas na rin po ng maulap na kalangitan, pati na rin po itong ilang bahagi pa ng Cordillera Administrative Region, pati na rin ang Isabela area. Kaya doble ingat po sa ating mga kababayan dyan dahil ngayong gabi ay may mga inaasahan na ho tayong mga kalat-kalat na mga pag-ulan, mga pagkidlat at pagkulog dala nitong bagyong si Julian. Samantalang dito naman ho sa atin sa Metro Manila, pati na rin po sa nalalabing bahagi pa na ating kapuluan, ay wala pong direktang epekto itong bagyong si Julian sa mga nabanggit na lugar. At wala rin ho tayong inaasahan pa na epekto ng habagat. Kaya po ngayong gabi ay inaasahan pa rin po natin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan dito sa Metro Manila, pati na rin sa ibang bahagi na ating kapuluan. Kung may mga pag-ulan man po tayong maranasan ngayong hapon, ito ay mga panandaliang buhos lamang dala ng localized thunderstorm. At narito naman po yung latest track dito sa binabantayan nating bagyong si Julian na kung saan may kita po natin na magpapatuloy yung kanyang pagkilos na southwestward in the next 24 hours at pagdating nga po bukas ng hapon ay nasa 375 kilometers na po ito ng Apari, Cagayan. At kung may kita po natin in the next 24 hours ay intensifying o papalakas din po ito at posibleng nasa tropical storm category na by tomorrow. Pagdating naman po ng linggo, inaasahan natin na nasa around 240 kilometers na po ito, silangan, timog, silangan ng Calayan, Cagayan. At between Saturday ng gabi hanggang Sunday po, yan po yung looping track o kumbaga, dyan po iikot itong bagyong si Julian. At bukod po doon ay intensifying pa rin po ito o mas lalo pang lalakas pagdating po ng Sabado ng gabi hanggang Linggo po na umaga at hindi nga po natin ni-rule out yung possibility ng rapid intensification. At pagdating ng Sunday na afternoon, posibleng nasa typhoon category na po itong binabantayan nating bagyong si Julian. At pagdating nga po ng Lunes, posibleng mas lumapit pa po ito dito sa may Batanes area. Kaya po pagdating ng Lunes ng hapon, nasa around 85 kilometers na po ito silangan ng Basco, Batanes. At pagdating ng Wednesday ng hapon ay nasa around 460 kilometers na po ito north-northeast ng Itbayat, Batanes at diyan pa lang po ito kikilos palabas ng ating area of responsibility. So medyo matagal itong pag-stay nitong bagyong si Julian sa ating area of responsibility dahil po sa kanyang looping track. Kaya po by Wednesday ng hapon or gabi pa po natin ito inaasahan na lalabas ng ating area of responsibility. At ngayong alas 5 ng hapon sa ating Tropical Cyclone Bulletin na ipinalabas, ay meron na ho tayong nilabas na Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa may bahagi po ng Babuyan Islands at sa may eastern portion ng mainland Cagayan. Ibig sabihin po niyan, within the next 36 hours ay posible na ho silang makaranas ng bugso ng hangin na may kasama po mga pag-ulan dala nitong bagyong si Julian. At dahil nga inaasahan natin na mas lalakas pa po ito at posibleng mas lumapit pa dito sa may extreme northern Luzon area, kaya hindi natin ni-rule out yung possibility na umabot po sa Tropical Cyclone Wind Signal number 3 o number 4 po yung itataas natin, lalo na dito sa mga areas po ng Cagayan area or pati na rin po sa may Batanes. Kaya patuloy ho tayo mag-antabay sa mga update na nilalabas ng Pag-asa. Pagdating naman po sa dami ng mga pag-ulan, inaasahan natin na ngayong araw hanggang bukas ng hapon na itong bagyong si Julian ay magdadala po ng moderate to heavy rains sa may bahagi po ng Cagayan. Samantalang pagdating naman po ng Sabado ng hapon hanggang Linggo ng hapon sa may Cagayan, Isabela, Batanes, Apayao at Ilocos Norte na po inaasahan natin na makakaranas po ng moderate to heavy na mga pag-ulan. Pero kung makikita po natin, pagdating ng Sunday hanggang Monday ay posible na po yung heavy to intense na mga pag-ulan lalo na po sa may Cagayan, Batanes, Apayao at Ilocos Norte.
May mga moderate to heavy rains din po sa may Isabela and the rest of Ilocos Region and Cordillera Administrative Region. Hindi rin po natin nirule out yung possibility na sa mga bulubunduking lugar ay mas malalakas o mas madadami pa po yung mga pag-ulan na inaasahan po natin dyan. Kaya bukod po doon sa mga areas na nabanggit ko kanina, pati na rin po sa ibang bahagi pa ng Northern Luzon, ay posible rin po makaranas na malakas na mga pag-ulan dala po nitong bagyong si Julian. Kaya pinag-iingat, pinaghahanda po natin yung ating mga kababayan sa posibilidad ng mga pagbaha at mga pagguho ng lupa at makipag-ugnayan ho sila sa kanilang lokal na pamahalaan, lalo na po kung low-lying areas po sila, no, para makapaglikas po sila ng maaga para po sa ating kaligtasan. Pagdating naman po sa lakas ng hangin, dahil nga intensifying, mas lalakas pa itong bagyong si Julian, ay inaasahan natin na bukod po doon sa mga areas na mapupunta po sa tropical cyclone wind signals, ay posible rin po makaranas ng strong to gale force winds itong bahagi po ng Aurora at northern portion ng Quezon bukas. Pagdating po ng linggo, itong Aurora, Calabarzon, Romblon, Marinduque, Bicol Region, Aklan at northern portion ng Antique ay makakaranas din po ng malakas na bugso ng hangin. Dala nga po nitong bagyong si Julian at posible rin po na yung hangin na galing po sa southwest ay posible rin po makaapekto. Kaya kahit dito sa may western portion ng Visayas or sa may western portion ng Antique ay posible rin po makaranas ng malakas na bugso ng hangin. At para naman po sa kalagayan ng ating karagatan, rough condition na po inaasahan natin sa may baybayin ng Batanes, Babuyan Islands, at eastern seaboard ng mainland Cagayan. Samantala may mga moderate to rough seas pa rin po tayo naasahan sa may seaboard na Isabela and the remaining seaboards of Cagayan. So doble ingat po sa ating mga kababayan na maglalayag po dyan. At kung gagamit po tayo ng maliit na sasakyang pandagat ay hindi po natin ina-advise na pumalaot sa mga areas po na to o sa mga baybaying dagat na to dahil nga po sa maalon o katamtaman hanggang sa maalon na karagatan na sobrang delikado po sa maliliit na sasakyang pandagat. At dahil nga po, habang nakikita po natin sa magiging track no, na mas lalapit po siya dyan sa may bahagi po ng Batanes or Cagayan area in the coming days, so hindi po natin ni-rule out yung possibility na magtaas din po tayo dyan ng gale warning. At yun po muna yung update po natin dito sa binabantay natin bagyong si Julian na kung saan mamaya alas 11